Marami sa mga magulang na katulad ko na kapag pinag-uusapan ang magagandang epekto ng positive parenting ay nagkakaroon ng maling pagkakaintindi. Hello everyone! I am James from Positive Parenting Matters and thank you for tuning in this channel. Ito ang channel na makakatulong in building positive relationships among families. So, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, I'm inviting you to please click the subscribe button and the notification bell. Araw-araw ay may mga bago tayo mga videos na nakakatulong para sa mga magulang at kabataan na magkaroon sila ng positive relationship. Kapag pinag-uusapan ang positive parenting, ang laging mga binabanggit o sinasabi ay ito naman ay mga Western style of teaching or Western style ng pagdidisiplina sa bata. Ang iba ay nagsasabi pa na hindi ito ayon sa kultura at tradisyon nating mga Pilipino. Let me share to you my story. Way back in 2012, una kong narinig at na-meet, itong sinasabi nga nating positive parenting, positive discipline. Ako mismo, nung una ko itong narinig, ay hindi ako sumasang-ayon. Kaya lang, nung nagkaroon ng pagkakataon, ay binuksan ko yung aking isip at puso para tingnan at intindihin kung ano yung mga prinsipyo na itinuturo nitong tinatawag na positive parenting. Today, I am one of those practitioners and an advocate of positive parenting na nagtuturo sa mga magulang, mga guro, at mga kawani ng gobyerno. So, simulan na natin ang top 5 misconceptions about positive parenting. Ang unang misconception is all about giving of rewards. Ito ay maling pagkakaintindi na ang pagbibigay ng rewards sa bata ay para baguhin ang kanyang behavior. Kung nagbibigay ka man ng rewards through the principles of positive parenting, it is not for the purpose of changing the behavior of the child. Bagkus ginagamit ang rewards for positive reinforcement. Take note ang sinasabi natin is positive reinforcement. Ibig sabihin, ina-affirm lang natin yung positive o mga magagandang ginawa ng bata. Ito ay para magkaroon siya ng encouragement to make it a habit. Positive parenting ay tutol sa pagbibigay ng rewards kung ito ay para sa pagbabago ng behavior ng bata. Dahil hindi ito pang matagalan na solusyon. Kung ang gagamitin mo ay rewards to change a behavior, ito ay magiging isang temporary compliance lamang. Ang masama pa pag ginagamit natin ang rewards to change a behavior is magkakaroon ang bata ng entitlement mentality. Ang pangalawang misconception about positive parenting ay mga nagsasabi na wala na daw consequence na ibibigay sa bata kapag siya ay may maling ginawa. Ang katotohanan is nabibigyan yung bata ng accountability and responsibility sa kanyang mga maling ginawa at nakakaranas pa rin ng reasonable and relatable consequences. Sa positive parenting ay palaging nagsisimula sa pagtuturo ng tamang pag-uugali at ang pagsiset ng clear expectations. Kung sakali man na siya ay nakagawa ng kamalian, siya ay dapat nakaka-experience ng natural consequences dun sa kanyang maling ginawa. Sa positive parenting, guys, hindi ibig sabihin na pinoprotektahan ng magulang ang kamaliang ginawa ng bata. Ang pangatlong misconception about positive parenting is palagi na lang daw nabibigyan ng pagpuri or affirmation ang isang bata. Ang katotohanan dito is that ang pagbibigay ng affirmation or ang pagpuri sa bata ay nasa konteksto ng pagbibigay ng encouragement. Ito yung mga halimbawa, you're smart, good job, you're so talented. In my case, for example, sa aking mga anak, kapag nakakuha sila ng mga matataas na grades sa school, I always say na you did a great job dahil ito sa yung effort at talaga nagpursige ka sa pag-aaral. Kung kaya, kailangan pag-igihan mo, kailangan maging consistent ka para mas tuloy-tuloy at maging consistent din yung iyong performance sa school. And if there are times na talaga medyo sumasablay ang aking mga anak sa kanilang mga school activities o kaya lalo na sa mga school exams, I usually don't reprimand them. I usually say na, alam mo anak, talagang mahirap yung topic siguro ng subject na yan. At alam ko, kahit na mahirap yan, kaya mo yan. Kaya babawi pa tayo sa susunod. Meron pang another chance. At kung puro ka naman papuri dun sa anak mo, mas nagiging dependent ang bata dun sa mga pagpuri. At magiging conscious siya ngayon sa kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Pero kapag ang pagpuri mo ay nasa context ng encouragement, mas nagiging motivated sila to improve or to excel more. Ang pang-apat na misconception when it comes to positive parenting is nagiging palaasa daw yung bata
kapag gumagamit ka ng mga prinsipyo ng positive parenting. Ang totoo nito, positive parenting will empower children to be more independent. Ang positive parenting ay hindi yung sinasalo mo yung mga gawain at accountabilities na dapat ay responsibility yun ng yung mga anak. Ang panglimang misconception when it comes to positive parenting ay marami mga nagsasabi na ito ay isang Western type of teaching or Western style of parenting. Ang totoo nito, lahat ng mga pinag-usapang prinsipyo when it comes to positive parenting ay hindi lang pang Western. Ito ay global. And in fact, marami na rin mga nag-aaral patungkol dito na mismo andito sa Pilipinas ginawa. At ito yung malupit ha. Lahat ng mga pinag-uusapan natin sa channel na to at sa ating advocacy of positive parenting ay galing sa prinsipyo mismo ng Bible. Dahil na rin sa pagbabago ng panahon, ay nagkakaroon na rin ng accessibility when it comes to information. At hindi dapat natin ikinukumpara ang ating panahon noon sa panahon natin ngayon. Dahil noon ay kulang pa yung mga pag-aaral at yung access to information ay limited. Kung kaya yung mga magulang natin noon ay marami ding mga kamalian na nagagawa patungkol sa parenting. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or you have opinion, reaction, comments, or questions, please write them down in the comment section below.